Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Sa hapong ito po ay tutunghayan natin muli ang aklat po ng Kolosas, Colossians chapter 1, verses 1 to 22, na ngayon po ay pinamagatan po natin the hopeless us, rescued by the amazing grace. Kung mapapansin po natin, yung title po nito ay ito po ay ang kaugnayan natin sa kagilagilalas na Panginoong Hesus. Tayo po kasi yung hopeless us. Maraming taon na po, maraming buwan na po nakakaraan ay tinalakay na po natin ito, ang Colossians chapter 1, na kung saan po ay buong buo na binigyan po natin ng kaunawaan ang chapter 1. Kaya pinamagatan po natin noon na the supremacy and all sufficiency of Christ. Ngunit ngayon po ay hindi natin nilalayon na gumawa ng isang panibagong lubos na kapahayagan sa chapter na ito dahil ang layunin po natin ngayon ay maunawaan po natin na hindi lamang yung ating kawalan ng kapag-apag-asa bilang mga makasalanan na dapat sana ay pwede naman tayong puksain ng Diyos sa isang kisap mata gaya na ginawa niya sa panahon ni Noah. Ngunit isa pong kagilagilalas na bagay na maunawaan po natin na ang ginawa po ng Panginoon, ang kagilagilalas na action po niya ay tayo po ay hindi niya dinamay sa kanyang puot. Sa halip po ay dumaloy ang kanyang kahabagan sa atin at ito po yung ating bibigyan ngayon ng mahalagang punto. Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Ama sa langit, luwalhatiin ang ngalan mo, Panginoon, sa iyong walang hanggang kabutihan, sa kadakilaan ng pag-ibig mo, Panginoon, na inukol mo sa amin, kami na hindi karapat-dapat. Ngunit pinag-ukulan mo ng pinakamataas na pagpapahalaga at pag-ibig na kailanman po ay hindi namin kayang arukin sa aming kaisipan. Maraming salamat po, Panginoon, na pinagkaloob po ninyo mga sandaling ito, Diyos, na maunawaan po namin ang katotohanan patungkol po sa iyong walang kapantay na kahabagan sa amin. Humihingi po kami, Panginoon, ng iyong biyaya at kahabagan na padadaluyin mo sa aming mga buhay sa mga sandaling ito. Matuto po kami na magpakumbaba ng aming puso at isipan na hindi lamang po unawain, Panginoon, kundi maisa puso po natin ang kahulugan po ng mensaheng nais mong iparating sa bawat isa sa amin. Mangusap po kayo, O Diyos, ayon sa pangangailangan ng iyong mga anak. Magpahayag po ninyo, Panginoon, ang nais ninyong ipahayag na ayon sa pangangailangan, Panginoon, at higit sa lahat, sa katuparan ng pinakamabuti mong palatuntunan sa aming mga buhay. Salamat po sa inyo na po namin inilalagak ang mga nalalabing sandali. Turuan po ninyo kami na patuloy lamang pong sumasamba sa iyo habang kami po'y nakikinig ng buong pagpapakumbaba. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Gaya po ng ating nabanggit, hindi po natin tatalakayin yung buo o hindi tayo gagawa ng isang exposition po patungkol dito, kundi ang highlight lang po natin ay yung pong kagilagilalas na ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya ang una po natin titingnan ay yung pinakasimpleng bahagi lamang muna, ang verses 1 to 8. Ngunit marahil mo maganda na basahin po natin ang buo. Total naman maikli lamang po. Chapter 1, verses 1 to 22 ito. I, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy, our brother, to the saints and faithful brethren in Christ who are at Colossae, grace to you and peace from God our Father, who give thanks to God. We give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,
since we heard of your faith in Christ Jesus and the love which you have for all the saints, because of the hope laid up for you in heaven, of which you previously heard in the word of truth, the gospel, which has come to you just as in all the world also, it is constantly bearing fruit and increasing, even as it has been doing in you also, since the day you have heard it and understood the grace of God in truth, just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow bondservant, who is a faithful servant of Christ on our behalf. And he also informed us of your love in the Spirit. Dito po, pansinin po natin mabuti. Simple lamang po naman yung introduction niyang ito. Nung sinulat po ni Pablo ito ay siya po ay nasa loob po ng kulungan sa Roma sa kasalanang pagpapahayag ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At kasama po niya ang kanyang alagad po, ang kanyang disipulo na si Timothy, na kanya ring anak sa pananampalataya. At sa gitna ng kanyang pagdurusa sa loob ng kulungan, yung mga nararanasan po niya noon, ang kanyang puso pa rin ay nakatuon sa kanyang pangangaral, sa pag-encourage at pagpapatibay ng pananampalataya ng lahat ng mga ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon na inilagay sa kanyang balikat upang kanyang pangalagaan ng mga kaluluwa. At dito, ilan lamang sa ating makikita. Una, letter A, Paul's introduction of himself. Si Paul kasi ay madalas binabanggit niya, palagi niya sinasabi sa kanyang mga sulat, ay pareho rin po dito, sinimulan niya sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng kanyang sarili bilang apostol, na bagamat hindi po siya kasama sa 12 na original na apostol na kasama ng Panginoong Hesus nung siya nangangaral, ay binigyan naman niya ng katibayan ang kanyang panawagan bilang apostol. Dahil ang Panginoong Hesus po mismo ay kinatagpo po siya. Personal na kinatagpo, at yun ay makikita natin po sa chapter 1 ng 1 Corinthians. Chapter 1, verse 9, sabi ron, God is faithful through whom you are called into fellowship with His Son, Jesus our Lord. Pagdating po ng chapter 15, verses 8 and 9, sabi po niya, at last of all, as to the untimely born, as to one untimely born, He appeared to me, for I am the least of the apostles, and not fit to be called an apostle, because I persecuted the church. Mapapansin po natin, untimely born, sabi niya kasi, hindi siya nakasama sa 12. Ngunit, kinatagpo siya ng Panginoon. Siya po rin ay pinagkalooban ng Diyos ng kapangyarihan na gumawa ng mga himala. 2 Corinthians chapter 12, verse 12. The signs of a true apostle will perform among you with all perseverance by signs and wonders and miracles. So makikita natin, pinagtitibay ni Pablo ang kanyang panawagan bilang apostol ng Panginoon. Letter B, Paul addressed the Colossian Christians as his faithful brethren, showing his equality with them as chosen and set apart for God. Ito po, maganda mapapansin din po natin muna, bago tayo tuturo sa pinakamahalagang bahagi po, ay maintindihan natin mabuti na itinuring ni Paul ang kanyang sarili na kapantay ng mga mananampalataya sa Colosas. Bagamat ang Colossian Church po ay resulta ng kanyang unang gawain sa first century, pagpapatunay na yung mga mananampalataya po sa Colosas ay mga baguhan pa lamang sa kanilang pananampalataya. Ngunit tinuring niya na sila ay kapantay niya. Letter C, Paul's prayer was always filled with thanksgiving for the brethren in Colossae. Ito po, palagi ang po siya nananalangin, pinapanalangin niya ang mga tiga Colosas dahil
na laging puno ng pasasalamat dahil narinig niya mula kay Epapras yung kanilang paglago sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus at yung kanilang ah, marubdob na pag-ibig sa lahat ng mga kapatiran na nag-uugat mula doon sa pag-asa na inilaan sa kanila sa kaharian ng Diyos. And letter D, Paul made a special mention as part of his prayer of thanksgiving, the fast and constant bearing and increasing spiritual fruit in their lives. So, ito po, mahalaga pong pansinin natin na palagi abong kasama sa panalangin niya yung pasasalamat kasi po, napakabilis ng kanilang paglagong espiritual at sila'y nagpapakita ng bunga ng espiritu sa kanilang mga buhay, ang bunga ng matuwid na pamumuhay na naging kadahilanan upang ma-influensyahan po nila ang daigdig na kanilang ginagalawan. Binanggit po yung kanina sa verses 6 to 8 na hindi natin kailangan tunguhin. So makikita po natin, ito yung epekto ng totoong mabuting balita ng kaligtasan kapag ito ay totoong tinanggap ng tao na may pananampalataya at ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Kaya po, ang totoong mensahe ng kaligtasan ay biyaya na puno ng katotohanan mula sa Diyos. At ito ay nagdudulot o nagbubunga ng pananampalataya at yung pananampalatayang yun ay napapatunayan sa kanilang mga ginagawa. Ito yung actual na atmosphere, yung kalalagayan ng Kristyanismo sa Colosas noong panahon na isinusulat ni Pablo ang liham na ito. Gayunpaman, hindi po kinongratulate ni Paul yung mga tiga-Colosas dahil sa kanilang mabilis na paglago sa pananampalataya. Hindi niya sinabi na okay na kayo. I-maintain niya lamang ninyo yan. Hindi niya po sinabing gano'n. Sa halip po ay in-encourage niya ang mga mananampalataya na magsumikap pa sa higit na mas malalim na buhay espiritual. Kaya po yung titingnan natin ngayon. Under po na letter D, number 1, kasama po nito, beautiful spiritual condition should not be a reason for spiritual contentment. Yan po yung problema ng maraming Kristiyano ngayon. Akala nila okay na sila, kaya kontento na sila sa kanilang kalalagayan. Pero hindi po na dapat na tayo makontento kung ano ang narating natin sa buhay spiritual. Basahin po natin verses 9 to 12. For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respects, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all power according to His glorious might, for the attaining of all steadfastness and patience, joyously giving thanks to the Father, who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Si Pablo po, napakahaba kung gumagawa po ng mga pangungusap, kaya kumisan nakakalito po na ating titingnan. Pero ito po yung, ang gusto po niya ipakita rito, yung napakaganda pong kalalagayan nila, yung atmosphere of Christianity doon sa Colossian Church, ay hindi sapat na dahilan upang si Pablo ay maging kontento at komportable sa kanilang buhay spiritual. Sa halip, ay lalong-lalo na yung mga mananampalataya doon ay kinakailangan pang patuloy na lumalim sa panalangin at binigyan niya ng encouragement na isulong pa ang mas malawak, mas malalim na karunungan, kaunawaan ng kalooban ng Diyos. Kinakailangan pa nila na lalo pang tumibay sa pananampalataya na walang kahit na anong dahilan upang sila'y maapektuhan ng mga
bulaang katuruan at hindi sila matitinag sa mga pagsubok na dumarating habang sila ay matyaga at buong kagalakan na hinihintay ang araw na sila'y maging kabahagi ng walang hanggang kalwalhatian na inilaan ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak. Ito po yung binanggit sa verses 9 to 12 na binasa natin kanina. Number 2 po, dito sa letter D, they needed to keep pursuing a higher level of spirituality and deeper wisdom and understanding of God's will, so that their works and every aspect of their lives would be pleasing to God and continually bringing glory to His name. Ito po, dinugtong lamang po natin ito dun sa point na sa number 1 para po maunawaan natin na kinakailangan pa nilang magpapatuloy talaga na lahat po ng kanilang ginagawa, lahat ng kanilang gawain po magdadala ng kalwalhatian at parangal sa pangalan ng Panginoon. Kinakailangan pa sila na patuloy na mapaalalahanan sa walang kapantay na kadakilaan na ginawa ng Diyos para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ito po hindi lamang para sa kanila, kundi para sa atin lahat. Kasi po, ito yung actual na responsibilidad at katungkulan ng bawat isang totoong Kristiyano na palagi nating papaalalahanan ng ating sarili sa walang kapantay na kadakilaan ng ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi pwedeng tayo ay nakaupo na lamang sa loob ng church, nakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos at pagkatapos uuwi at pagkatapos ay magpapatuloy lamang sa ating pang-araw-araw na gawain na may kinalaman, na may kaugnayan sa mundo na ating ginagalawan. Tapos na, parang tapos na yung duty natin sa Panginoon. Hindi po ganoon. Dahil ang totoong Kristiyano ay 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo na totoong Kristiyano ang kanyang buhay. Hindi lamang yung 1.5 oras o 2 oras na inilaan sa patungkol sa kaharian ng Diyos at pagkatapos balik na lahat sa dati na wala na, parang wala na nangyari. Kaya nga po, ang totoong Kristiyano, ang totoong Christian life ay full-time life, hindi spare time lang. Tayo po ay full-time Christians, 24/7. Hindi yung 1.5 oras o 2 oras na inilaan natin pag-araw ng linggo at pagkatapos doon, nakalimutan na naman natin, balik na naman susunod na linggo. Hindi po, yun ay parang obligasyon na walang katuturan. Hindi po, kung tayo ay totoong mga anak ng Diyos at mamamayan ng langit. Point number 2, Paul's reminder about the former spiritual condition of the Christians and what the Lord has done for them. Kaya dito, ay pinaalalahanan ni Pablo yung mga mananampalataya patungkol sa dati nilang kalalagayan at kung ano ginawa ng Diyos sa kanila. Basahin po natin verses 13 and 14. For He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Okay, ito po, pansinin po natin, para napakasimple, no? Na yung kanyang paalala po sa atin ay para sinasabi lang na tayo ay kanyang iniligtas mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Pag sinabi pong domain of darkness, ito po yung kaharian ng diablo. Iniligtas niya tayo ron, iniahon niya tayo, at tayo inilipat niya sa kaharian ng kanyang bugtong na anak. Yung kaligtasan sa pamagitan ng pagbibigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Parang napakasimple na sabihin ang talatang ito, ngunit ito'y patungkol sa napakalalim na hindi kayang arukin ng ating kaisipan yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Hindi lamang doon sa mga Kristiyano sa Colosas, kundi sa ating lahat na nagsasabing tayo ay totoong mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Ito para sa atin lahat na paalala sa tuwi-tuwi na. Pinapaalala, ano ba tayo noon?
Hindi natin na, kuminsan hindi natin binibigyan masyado ng pansin na nakakapangilabot yung ating dating kalagayan. Alipin tayo ng kadiliman. Alipin tayo ng dyablo noon. Ngunit tayo ay iniahon ng Panginoong Yesus. At ito po yung kagilagilalas na ginawa ng Diyos para sa atin. Unang-una, letter A, para mapapalawak natin to. We used to be under the horrible power of darkness, hopelessness, and we're supposedly doomed to eternal fire, separated from the glorious presence of God because of our sins. Ayan, binibigyan lamang po natin ng diin muna mabuti. Ano po? Na dati, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kakilakilabot na kadiliman. Ibig po sabihin nito, kapangyarihan ni Satanas. Walang pag-asa at hahantong sa walang hanggang dagat-dagatang apoy na hiwalay sa presensya ng kalwalatian ng Diyos. Bakit? Kasi dahil sa ating mga kasalanan. Nandun po yung sa verse 21 kanina. Ano po? Basahin natin. And although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds. Ito po tayo noon. Ha? Hiwalay tayo sa Diyos. Yung ating kaisipan ay talagang salungat sa Diyos. Ang ating mga ginagawa, hindi natin alintana. Ngunit lahat ng ating ginagawa ay salungat sa kalooban ng Diyos, ngunit hindi natin pansin na gano'n. At ang lahat ng bagay na ginagawa natin na hindi naayon sa kalooban ng Diyos ay kasalanan. At dito ay ipinaalalang muli sa Ephesians chapter 2, verses 1 to 3. Ito po. Pansinin natin mabuti ito. And you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them, we too all formerly lived in the lust of our flesh, indulging in the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. Ito po, ang bigat-bigat po nito. Hopeless tayo. Puro kasamaan ang ating ginagawa, pati laman ng ating kaisipan ay talagang puro kasamaan. Laman ng ating kaisipan, ginagawa natin laman, lahat po. Tayo ay ang ano po rito ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Hopeless po tayo, walang kapag-asa. Ngunit, letter B, the Lord rescued us from the power of utter darkness. Ito po yung nangyari. Matapos ipaalala sa atin yung ating kakilakilabot na dating kalalagayan, sinabi po ngayon, tayo ay iniahon, iniligtas mula sa kapangyarihan ng kadiliman. At kapag iniisip natin mabuti, malaliman nating isipin at subukin po nating ma-imagine ang ating kawalang pag-asang kalalagayang espiritual noon. Yung kakitiran ng ating isip ay hindi sapat upang lubos nating maunawaan kung sino at kung papaano at kung bakit ang isang banal at walang hanggang makapangyarihang Diyos pinag-ukulan tayo ng pansin at iniahon tayo mula sa kawalang pag-asa na kalalagayang ito. Nandun po yun kanina. Balikan natin yung verses 13 to 14. Para mo. For He rescued us from the domain of darkness and transferred us from the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So, ang unang ano dyan ay, sino ba yan? Kaya yung malaking question, who is He? Kaya under letter B, ito po, yung una, who is He? Sino ba yung nagligtas sa atin? At kung malaman natin ng buong buo kung sino siya na nag-ahon sa atin at nagligtas sa atin mula sa walang hanggang sumpa,
ay itong pag na-realize natin mabuti ay magbabago yung attitude ng ating puso at isipan at yung ating tugon sa pinakadakilang pangyayaring naganap sa kasaysayan ng sangkatauhan. Basahin po natin ang verses 15 hanggang 17. He is the image, ito na po yun. Sino ha? Who? He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. Ito po, antindi po yung description patungkol po sa Panginoong Yesus dito, na sana po ay namnamin nating mabuti. Siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Lahat ng bagay, sa langit man o sa lupa, nakikita man o hindi nakikita, lahat. At pati mga trono, mga kaharian, lahat ay nilikha niya at sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya ang una-unahan sa lahat, ibig sabihin nandun na siya sa walang hanggang nakaraan. At ito po yung mahalagang katotohanan na kailangang maintindihan po natin, dahil kapag ang lahat ng katotohanan ito ay atin pong maunawaan, actually po, hindi po sapat yan kung talagang tutuusin, kasi lahat ng katotohanan na binanggit po natin kanina ay pinagtibay ng halos bawat bahagi ng salita ng Diyos, ng Bible. Lahat po ay pinagtibay po rito. Bawat page ng Bible po. Ngunit bibigyan lamang po natin ng konti na karagdagang patunay. John chapter 1, verses 1 to 4. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Si Jesus po ito. He was in the beginning with God. All things came into being through Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. In Him was life, and the life was the light of men. Ito po yung grabe na kapaliwanagan ng pinagsasawalang bahala ng marami, kahit may mga nagsasabing kilala nila o nananampalataya kay Kristo, ay ginagawa nilang isang napakagaan na bagay yung katotohanan ito. Mula pa sa walang hanggang pasimula, nandun na siya. Siya yung salita. Naganap ang lahat ng bagay sa pamagsambit lamang ng kanyang mga kataga mula sa kanya. Lahat po. At walang nagawa, walang sumulpot sa daigdig na ito hindi sa pamamagitan niya. At para sa kanya, siya ang pinagmumulan ng ilaw, siya ang pinagmumulan ng buhay. Kaya po, dito makikita natin, siya at ang Ama ay iisa. Yan po yung gustong ipakita rito. He is one with the Father in eternity past, sa walang hanggang nakaraan. At sila ay sila ay pinag-isa sa pag-ibig ng Ama. Kaya po, yung sabi niya sa John chapter 10 verse 30, I and the Father are one. Kaya siya ang lumikha ng lahat ng bagay, siya ang pinagmulan ng lahat ng buhay, siya sa Isaiah 9 verse 6, sabi ron, siya ang kamangha-manghang tagapayo, siya ang makapangyarihang Diyos, siya ang walang hanggang Ama, siya ang prinsipe ng kapayapaan. Isaiah 9:6, nandun po lahat yun. Kaya po, dumating siya rito sa lupa, sa kabila ng lahat ng kamangha-mangha na description na ito, ang nangyari, siya ay nanaog dito sa lupa sa pinakaaba na kalalagayan bilang anak ng tao. Pinakaaba sa pobreng pamilya. Hindi kilala.
na dumating sa daigdig na ito. Ngunit siya ay muling babalik bilang matuwid na tagahatol ng mga buhay at mga patay. 2 Timothy chapter 4 verse 1 at verse 8. I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing in his kingdom. Verse 8. In the future there is laid up for me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. Siya yung righteous judge. Kaya po, sa Revelation chapter 19, verse 16, He is the King of kings and Lord of lords. Ito po yung matinding kapahayagan, Revelation 19, verse 16. Mukhang hindi na idugtong dyan. Verse 16, I'm sorry. Verse 16 po yun. Hindi na ilagay. He is the King of kings and Lord of lords. Verse 16. So dito po, walang kapantay yung kanyang kalalagayan. At gaya na sinabi natin, hindi natin kayang tapusin na banggitin ang lahat ng mga patungkol sa Panginoong Hesus dahil ang buong Bible po ay patungkol lahat sa Panginoong Hesus. Ngunit sa lahat ng ating mga binanggit na ito ay sapat na, higit na sapat na upang maunawaan natin ang kamangha-mangha na kadakilaan ng Panginoon na walang kapantay. At kung ito maunawaan natin, isaalang-alang po natin yung kamangha-manghang katotohanan na ito. Kasi po, talagang hindi kayang arugin ng ating kaisipan, masisirang ating kaisipan pag inisip po natin kung papaanong ang kamangha-manghang Diyos na hindi kayang i-describe ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian ay nag-ukol ng panahon upang hanguin at iligtas tayo ng mga makasalanan at sa ating pagiging makasalanan beyond cure. Walang lunas ang ating kasalanan. Yan ang sinabi po ng Bible. Gayon pa man, ginawa po niya. Iniahon niya tayo, iniligtas niya tayo. At ito yung titingnan po natin sa number 2 ng letter B. How did He rescue us? How He did it is beyond the ability of human mind to truly understand. Yan. Hindi kayang arukin ng ating kaisipan kung paano niyang ginawa ito. Napakadaling sabihin, ngunit sa tindi po ng kanyang ginawa, hindi natin kayang unawain ng lubos-lubusan. Kasi mula sa kanyang walang hanggang trono sa kaharian ng Diyos, nanahog siya rito sa lupa, sa anyong taong kagaya natin, at ngunit wala siyang kasalanan. Namuhay sa tindi ng kahirapan at sa itinakdang panahon, inako niya yung ating lugar, yung ating dapat na kalalagyan, na dinala niya ang kanyang tinungo niya ang krus at doon dinanas niya ang kakilakilabot na pagdurusa hanggang kamatayan at inihandog niya ang kanyang walang bahid dungis na dugo bilang tanging katanggap-tanggap na handog para sa ating mga kasalanan. Kaya po yung greatest drama of life na ito na napakahirap paniwalaan, napakahirap unawain, ay ito lamang yung tanging solusyon upang tayo ay hanguin mula sa sumpa ng kasalanan at walang hanggang kamatayan. Ulitin natin, parang napakasimple lang na sabihin, napakasimple ipaliwanag. Ngunit yung actual na kakilakilabot
na pangyayari ay hindi kayang bigyan ng sapat na kaliwanagan, beyond description actually. Lalong-lalo na po kung maintindihan natin mabuti na yung siya na ginawa po ito, siya po yung dakilang lumikha ng buong sansinukob, na ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, ang kanyang kabanalan ay hindi kayang sukatin. Ganun po katindi. At ang pangatlong tanong, why did He rescue us? Bakit niya tayo iniligtas? At ang sagot sa tanong na ito ay maaring magdulot ng konting kalituhan o di kaya pagdududa sa kaisipan ng mga ibang tao dahil sa marami ang gumagawa ng kanya-kanyang interpretation at kaunawaan sa salita ng Diyos. Ngunit upang tayo ay hindi malito, tayo ay tutungo, magpo-focus tayo sa salita ng Diyos patungkol po sa sinasabing ito. Una po, Ephesians chapter 1, verses 3 to 6. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. In love, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. Ito po, parang nakakalito kung ating titingnan, ngunit dito po maintindihan natin mabuti na ang ginawa ng Diyos na may tatlong persona, ang siyang naging basehan sa lahat ng mga nananampalataya ngayon na pinagmulan ng pagpapalang espiritual at kung saan nagsimula at nakabase doon yung pagkakapili sa atin, pagkakahirang sa atin ng Ama bago pa niya lalangin ang mundo. Kaya po ang hirap kuminsan, ngunit ito po, hinirang sa madaling salita, bago palalangin ang mundo, hinirang na niya tayo, ang kanyang basihan. Wala tayong alam kundi dumaloy ang pagpapalang espiritual sa atin. Kaya po yung binanggit po ng verse 4 doon, yung pagkakahirang na Diyos sa mga tao na mananampalataya ay nagkaroon ng kaganapan bago pa likhain ang mundo. Yun po yung makikita natin, binanggit din ng verse 5. Election is God's sovereign work of choosing some to believe. Ang Diyos po, pag sinabi natin God's sovereign work, walang sino man nahihigit pa sa kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng kanyang paghirang o pagpili. Kung sino ang tatanggap at mananampalataya sa Kanya. At yung mga pinili ng Diyos ay itinakda niya. Predestined. Ano? O isang salita ron ay mark out. Minarkahan na niya bago pa lahat. At minarkahan na niya upang sila ay maging anak ng Diyos. Adopted as sons. Verse 11. Kikita po natin na binanggit doon. Romans 8 verses 29 to 30. Tumungo po tayo ron. For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. And those whom He predestined, He also called, and this whom He called, He also justified, and this whom He justified, He also glorified. Ito po yung mahaba-habang explanation at kung ano po nangyari. Dahil kung ito ay sovereign work ng Diyos sa pamimili niya kung sino, at yung mga minarkahan niyang ito
ay na doon po ay mula pa sa simula ng lahat kilala niya. Ginamit po na salita kasi dito ay yung mga believers in Christ are those God foreknew. Yung pong salitang foreknew na binanggit dito ay hindi po dahil sa kilala na niya noon, hindi lang po yun, kundi ang ibig po sabihin ay merong meaningful relationship sa tao na nakabase dun sa pagkakahirang niya mula sa walang hanggang nakaraan. Muli, talagang magugulo tayo kung tayo ay hindi magpapakumbaba ng ating puso sapagkat walang sapat na kakayahan ng ating isipan upang unawain ang lubos-lubos ang ito. Kaya po, ang mga taong pinili niyang ito ay itinalaga niya at inilapit niya upang magkaroon ng relasyon sa Diyos. At ito yung kasama sa kanyang eternal plan na mula sa kanyang kaalaman sa walang hanggan at sa kanyang pagkakahirang at pagtatalaga niya. Those who were predestined or predetermined, itinalaga na sa kanya. Kaya buo na yung palatuntunan ng Diyos. Kaya yung mga yung hindi natin maisalin sa Tagalog yung salitang foreknew, whom God foreknew, He also predestined to conform or to be conformed to the likeness of His Son. Kaya itong mga ito na itinalaga niya para sa kanya ay inilaan na rin niya, itinalaga rin niya na isang araw sila ay magiging kahalintulad, kawangis ng kanyang bugtong na anak. Kaya itinalaga na ng Diyos na ang mga mananampalataya, tinalaga na niya ang kanilang patutunguhan sa walang hanggan. At yun ay, ang kanilang eternal destiny ay magiging kawangis sila ni Kristo Jesus. At ito yung ultimate at complete sanctification, kalubusan ng pagiging banal. Doon tayo patungo kung tayo ay kasama sa mga talagang hinirang. Furthermore, kinonfirm po ito sa Ephesians chapter 1. Balikan natin yon, verse 4. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. Okay. Ang linaw po nito, ano po? 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. But we should always give thanks to God for you, brethren beloved by the Lord, because God has chosen you from the beginning for salvation through sanctification by the Spirit and faith in the truth. Yung pagkakahirang na sa atin, yan, patungo sa pagpapakabanal. Titus chapter 1, verse 1. Marami po pero konti lang itong tutunguhin natin. Paul, a bondservant of God and an apostle of Jesus Christ, for the faith of those chosen of God and the knowledge of the truth which is according to godliness. Chosen by God. Kaya nga, magbibigay lang tayo ng konting halimbawa sa Bible. Gaya po ng nangyari sa Jeremiah 1, verse 5, tungkol kay Jeremiah. Ito po sabi ng Panginoon dito, before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I have appointed you a prophet to the nations. May nakatalaga na. Nagawain si Jeremiah, hindi pa man siya isinila. Nakaplano na lahat sa Panginoon. Ganon din kay Esau at kay Jacob. Sa Genesis 25, verse 23. The Lord said to her, ito po yung nanay nila, 2 nations are in your womb, and 2 peoples will be separated from your body, and 1 people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. Ito na po, sinabi na agad ang kahihinatnan ng buhay ni Jacob at ni Esau. So makikita po natin, predestined na lahat, na nakakalito at hindi kayang tanggapin ng iba. Ngunit malinaw na katotohanan, hindi pa po sapat lahat itong sinasabi natin ito, ngunit wala tayong time na halongkatin ang buong Bible patungkol dito. At
kung ating pong i-consider lahat ng katotohanan ito, magkakaroon po tayo ng malinaw na kaunawaan na ang Panginoong Yesus ay nanaog dito sa lupa para sa layuning ito na tayo ay iligtas. Tayo iligtas. Tayo ng mga pinili sa buhay na walang hanggan. Pinili, iligtas mula sa sumpa ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang banal na dugo. Dagdagan pa natin, John chapter 10, verses 14 to 16. I am the good shepherd, and I know my own, and my own know me. Even as the Father knows me, and I know the Father, I lay down my life for the sheep. I have other sheep which are not of this fold. Alam na niya, I must bring them also, and they will hear my voice, and they will become one flock with one shepherd. Sinabi na niya, kilala na niya agad kung sino yung kanya. Bagamat katotohanan na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, siya rin ay Diyos ng katarungan. Na ang ibig sabihin, ang kasalanan ay dapat tumanggap ng nauukol na kaparusahan. At dahil lahat tayo ay nagkasala at makasalanan at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos, Romans 3:23, at ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, Romans 6:23a. Kung kaya't lahat tayo ay nararapat sa walang hanggang kaparusahan ng kamatayan. Ngunit, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig na inibig niya tayo, na kanyang mga inari na sariling mga anak, at yung pag-ibig niyang yun ay hindi kayang sukatin, hindi kayang arukin. Kung kaya't dahil sa pag-ibig na yun, tumungo siya sa lupa, kanyang iniligtas ang kanyang sariling bayan at tinalaya mula sa sumpa ng kasalanan at kamatayan upang sa ganun makasama niya ang mga hinirang niyang ito, mga pinili niyang ito sa walang hanggang kaharian. Kaya, bagamat yung pasimula ng Romans 6:23 ay kamatayan, kaparusahan ng kamatayan, ngunit ang karugtong po noon, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Kaya, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay, ang kagilagilalas na biyaya ng Diyos ay masaganang dumaloy patungo sa kanyang mga hinirang upang magawa nila, makayanan nila na tumugon sa pananampalataya at tanggapin ang regalo ng kaligtasan. Regalo po kasi ito na hindi karapat dapat ang kahit sino. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. And by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Wala tayong nagawa, wala tayong kahit konting participation, kasi regalo lang ng Diyos. At kung sino binigyan niya, wala tayong karapatan na questionin. Okay, tayo ay nakarating sa napakalalim na kapaliwanagan, napakaraming kapaliwanagan patungkol po sa katotohanan, patungkol sa kaligtasan, dahil sa ating panahon ngayon, marami pong tao na nagsasabing sila'y Kristiyano o nananampalataya kay Kristo Jesus. Ngunit, hindi nila siniseryoso itong bagay na ito. Sa maraming ibang tao, yung practice of Christianity ay para na lamang practice of religion na pinapakita lamang sa kanilang panlabas na ginagawa, yung mga panlabas na ritual, yung mga panlabas na Christian activities, tila baga Christian activities. Hindi natin masabi na totoo. At yung casual na pakikinig, casual, parang wala na napakikinig ng mensahe mula sa salita ng Diyos, na wala namang matinding pagnanais o intensyon na
pumasok sa mas malalim na kaunawaan at seryosong love relationship sa Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Yun po yung problema sa ating kapanahonan. At ito yung ating mauobserbahan, makikita po sa present atmosphere of Christianity. Ito ngayon po yung sitwasyon natin ngayon. Kasi po maraming quote-unquote Christians na hindi totoong nare-realize yung kamanghamanghang ginawa ng Diyos upang dalhin ang kanyang mga anak sa kaligtasan. At higit sa lahat, maraming tao nagsasabing sila Kristiyano na hindi seryoso para maunawain ang walang kapantay na kapangyarihan at walang kapantay na kasapatan ni Kristo Jesus sa lahat ng kanyang mga nilalang at ang kanyang kabanalan na walang kasukat. Ito po yung problema na hindi masyadong binibigyan ng malalim na kaisipan ito. Kaya tinatrato na lamang nila yung mga dakilang katotohanan na ito sa casual na pamamaraan na kung kaya't wala doon yung puso. Walang puso na binibigay yung the best ng kanilang buhay para sa kalulatian at para sa katuparan ng palatuntunan ng Diyos para sa kanila. Mga kapatid, mga kaibigan, maikli na po ang panahon. Wala tayong sapat na panahon po na mag-relax. Wala tayong sapat na panahon na makipaglaro sa makasalanang sandaigdigang ito habang tinatrato natin ang ating pananampalataya sa napaka-casual na kaparaanan lamang. Iyon po yung problema natin. Kaya po, panahon na, it's high time, panahon na upang buksan natin ang ating mga puso, ilahad natin ang ating mga puso sa pag-uusig ng Espiritu Santo upang ihayag sa atin. Kung tayo nga ay totoong nakatayo sa pananampalataya, o tayo ay nakipaglaro lamang at casual lamang yung ating paniniwala na tayo ay Kristiyano. Kaya po may warning ang 1 Corinthians 10 verse 12. Ito sabi, therefore let him who thinks he stands take heed that he does not fall. Ay, ibig sabihin nito, ay nakakala mo nakatayo ka, ibig sabihin na inakala mo nakatayo ka sa pananampalataya, mag-ingat ka. Tingnan mo mabuti. Usisain mo sarili mo dahil kung hindi, babagsak ka. Panahon na upang tayo maging makatotohanan sa ating sarili at sa harap ng Diyos na matutong totoong magkumbaba na tanggapin, kilalanin ang ating totoong espiritual na kalalagayan sa mata ng Diyos. In most cases, pinagsasawalang bahala natin ito. In most cases, hindi natin siniseryoso. In most cases, hindi natin namamalayan. Relax lang tayo. Kaya't panahon na upang magsisi at totoong italaga ang ating buhay kay Kristo Jesus bago maging huli ang lahat. Maikli ng panahon. At doon sa mga maaring kinukwestiyon, ang Diyos ba ay makatarungan o hindi? Is God fair o is God unfair? Gusto natin ng fairness, wala hong maliligtas. Kailangan po tayong mapaalalahanan na ang mensahe ng kaligtasan kay Kristo Jesus ay hindi lamang po ipinapahayag araw-araw sa ating kalagitnaan. Hindi lamang mula sa direkta na salita ng Diyos na naipapahayag sa iba't ibang kaparaanan sa ating daigdig ngayon. Available para sa lahat. Ngunit hindi lamang doon kundi maging sa kanyang nilikha, sa buong sanlisinukog. Kita po lahat dito kahit na hindi natin nabasa ang Bible. Pero kahit na hindi natin nabasa, kitang-kita na po. Ang linaw po na sinasabi ng Romans chapter 1 verses 18 to 23. Tubungo po tayo ron. For the wrath of God is revealed from heaven
against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness, because that which is known about God is evident within them. For God made it evident to them. For since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. For even though they know God, they knew God, they did not honor him as God or give thanks, but they became futile in their speculation, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools and exchanged the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible men and of birds and four-footed animals and crawling creatures. Ito po yung eksaktong kalalagayan natin ngayon. Ngunit hindi lamang po dito napupunta, kundi maging sa lahat po ng mga bagay natin ginagawa. Kaya po kahit na po yung mga nagsasabing kilala na ang Panginoon, ngunit nandun pa rin po practicing idolatry of different sorts. Kaya po, ipinahayag na ng Diyos ang kanyang banal na salita sa lahat ng tao, at ang kapahayagan ng kanyang biyaya, ng kanyang grace. Ngunit, pansinin natin ha, yung kapahayagan na yan, part na ng grace ng Diyos. Ngunit tayo po ay may responsibilidad na ito ay tanggapin na may pananampalataya. Ibinigay na niya. Nandyan na lahat. Tatanggapin na lang. At karamihan ng tao ay narinig na ang mabuting balita ng kaligtasan sa iba't ibang kaparaanan. Ngunit higit na marami ang nagsasawalang bahala at hindi binibigyan ng kapahalagahan ang mensahe na ito sa kanilang mga puso. Pinagsasawalang bahala. At narito po ang katotohanan. Walang sino man sa atin na alipin ng kasalanan ay may kakayahan na totoong tanggapin ang mensahe ng kaligtasan ng buong puso. Kasi dahil sa ating sin nature, yung ating makasalanang kalikasan. Kaya lahat tayo ay nararapat na tumanggap ng walang hanggang kaparusahan bilang consequence ng ating kasalanan. Gayunpaman, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa kanyang walang kapantay na kapangyarihan at karunungan, ipinagkaloob niya doon sa kanyang mga tinawag sa buhay na walang hanggan. Pinagkaloob niya ang kanyang biyaya at kahabagan upang mamulat at magkaroon ng kakayang tumugon sa pananampalataya. Sa kabilang dako, marami ang nagsasabing naniwala at nagsasabing nagpahayag ng kanilang pananampalataya. Ngunit kung yung ipinahayag na pananampalataya ngayon ay totoo, ito ay magdudulot ng bunga ng Espiritu Santo at mapapatunayan sa kanilang mga ginagawa. At yung kanilang mga ginagawa na patunay ay magdadala ng kaluwalhatian at parangal sa pangalan ng Diyos. Kasi maraming good works na hindi po parangal sa Diyos, kundi parangal sa sarili. At gaya ng panalangin ni Paul sa mga Kristiyano sa Colosas, tayo rin po na nagsasabing may pananampalataya ay inaasahan na patuloy na isusulong ang higit na mas malalim na buhay espiritual, ang pag-unlad ng ating karunungan at kaalaman ng perfect will ng Diyos, maging sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga tukso, sa gitna ng mga kahirapan, habang matatag na naninindigan sa pananampalataya, maging hanggang kamatayan. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Salamat po aming Diyos na banal.
Luwalhatiin ka sa kaitaas-taasan, Panginoon, sa walang hanggang kapangyarihan at kalwalhatian mo, sa iyong pag-ibig na walang kapantay, sa iyong kahabagan, Panginoon, na pinadaloy mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Panginoon, maraming salamat din po, O Diyos, na sa pamagitan po ng inyong banal na salita, ipinaparating po ninyo ang mensahe na kami po ay dapat magpakumbaba, ilahad ang aming mga puso sa inyo. Kilalanin ang katotohanan kung ano po ang tunay na nilalaman ng aming mga puso. Panginoon, patawarin po ninyo kami sa amin pong pagkukunwari na kami ay totoong sumasamba. Patawarin po ninyo kami na hindi po namin ibinibigay ang pinakamahalagang mga sandali ng pakikipag-ugnay sa iyo. Patawarin po ninyo kami na ginagawa po namin spare time lamang ang panahon na iniuukol namin para sa iyong pangalan, sa iyong kaharian. Aming Diyos, patuloy lamang po namin hinihingi ang kasaganaan ng iyong kahabagan at biyaya. Na magawa nga po namin, Panginoon, na idulog sa iyong lahat. Humingi sa iyo ng kapatawaran, lubos-lubusan. Na magawa namin tunay kung italaga namin ang aming mga buhay sa iyo. Na sa mga panahong ito, Panginoon, aming mga pagtanto na wala nang pinakamahalaga ang kundi ang mga sandali na inuukol namin sa iyo at sa inyong kaharian. Salamat po. Salamat po. Aming Diyos, hindi kayang arukin ang aming mga puso at kaisipan ang lalim at lawak ng iyong pag-ibig sa amin na pinatunayan mo sa iyong kahabagan at sa masaganang biyaya na pinadadaloy mo sa aming mga puso. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na tunay pong manindigan na sa pananampalataya, anuman po ang kahinat ng lahat. Maging handa sa mga darating na pagsubok. Maging handa sa kahit na anong kaganapan sa daigdig na ito. At magkaroon po kami ng tunay na kagalakan at pananabik sa araw na kami ay iyong kakaunin. Salamat po, Ama. Luwalhatiin ka sa kaitaas-taasan. At muli po, Diyos, sa amin pong pagtatapos at panimula ng isang panibagong araw, inilalagak namin sa inyong mapagpalang kamay ang buhay ng inyong mga anak. Samahan po ninyo sila, Panginoon, na kasi sa kanilang pagharap na muli sa madilim na daigdig na aming ginagalawan, manatili silang matatag sa pananampalataya. Manatiling sa iyo nakatuon ang aming mga puso at paningin. Aming Diyos, na lagi po naming maaalala na walang kapantay ang ginawa mo para sa amin. Tulungan po ninyo kami na pahalagahan higit sa lahat ang aming pong love relationship sa iyo. Salamat po, Ama. Ingatan po ninyo mga anak, ilayo sa lahat ng panganib, kapahamakan, o anumang uri ng karamdaman. Tanglawan nyo ang landas na kanilang tinatahak. Bigyan nyo sila ng katatagan na manatili, O Diyos, na nakatayo sa pananampalataya, anuman po ang aming sapitin. Salamat po, Ama. Sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsambat, paglulati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at nag-ahari sa piling mo sa pakikipisan ng banal na Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen. God bless you all.